Tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na crossing the Rubicon o wala ng balikan ang pagdistansya niya sa Estados Unidos. Hindi raw kasi patas ang Amerika kahit sa mga kaalyado nito tulad ng Pilipinas. Desidido naman ang Pangulo na palakasin ang ugnayan sa Russia at China. Umaaksyon si Jeff Caparas. You say that, what is... You listen to your about to cross the Rubicon. Sir, what does that mean in foreign policy? It is the point of no return. Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pananaw niya sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ngayon. Kung ang Pangulo ang tatanungin, panahon na para patibayin ng Pilipinas ang relasyon nito sa ibang bansa, kahit pa sa mga itinuturing na karibal ng Estados Unidos tulad ng Russia at China. Sinabi ng Pangulo ang pahayag na ito sa pakipagpulong kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev kasabay ng pagtalakay sa iba-ibang issue tulad ng kalakaran. I said I had a good talk with the Prime Minister Medvedev. I will open up the Philippines for them to do business, alliances of trade and commerce. Isa raw sa mga dahilan ng tila pagkaumay niya sa Estados Unidos ang hindi pantay na pagtrato nito sa Pilipinas bilang kaalyado. Halimbawa na lang sa usapin ng pagtulong sa oras ng digmaan. You know, there is a RPUS Pact that was in the 50s. It says that an attack on the Philippines would be an attack of the United States. But in the United States Constitution, it says that before a president can declare war with anybody in defense of an ally, he has to go to Congress for permission to go to war. That's the problem. So if the Congress will not give him that authority, what will happen to us? Tingin ng Pangulo, ito na ang tamang panahon para bumalangkas ng bagong foreign policy ang bansa. It cannot be just a one-way traffic here. Even if I am a president of a small republic, I will see to it that in matters of principle, we are in parity. Tabla. Bukod sa Russia, balak din ng Pangulo na makipag-usap sa China para resolbahin ang issue ng agawan ng teritoryo at pag-usapan ng tungkol sa ekonomiya. I said I'm ready to not really break ties, but we will open up alliances with China, and after China, I think I'll go to Japan and I'll go to Russia. And never mind about the ratings. Nauna nang sinabi ni Digong na interesado siya na bumili ng mga armas sa China at Russia. Muli namang inimbitahan ng Pangulo ang United Nations at Amerika na mag-imbestiga tungkol sa extrajudicial killings. Pero ilang kondisyon ang inilatag niya. We will do it in our jurisdiction. We will have sanctions. Because what can I do? What is the remedy available to me kung nagsinungaling ka? And if there were no killings, this is official, I will resign tonight. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, posibleng humarap ang Pangulo sa UN Rapporteur oras na matuloy ang pagpunta nito sa Pilipinas. Well, yun kasing gustong mangyari ng Pangulo, no? Kung meron silang mga tanong, gusto rin niya makapagtanong. So, tuloy na sabi ko, yung TOR na yan, subject to consultation, no, and agreement. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5.